Lumabas tayo ng compound nila, Sir Chris. Nilipat po ito dahil sa kabila. Isa pa na kung saan sila nag-aalaga. Walking distance lang dito sa kanilang bahay. Medyo inilayo ko lang po doon kasi pag doon ako nagparami, mas marami pong bahay ang katabi doon. Kaya inilipat ko po dito. Dati, malapit lang. Malapit lang, siguro mga 50 meters. Oo, malapit lang. Dati po itong kulungan ng kambing. Nagkambing ka rin. Nagkambing din po kami dito at saka native na baboy. Yung black pig? Opo. Anong nangyari? Yung ASF nga po. Yung ESF. Yun pong black pig namin. Natinamaan yung black pig mo ng ESF? Yun pong area na to, puno po yan. Yan. Puno po yan dati ng black pig? Black pig, yung native. Pag lumalabas nga po dito yun nangingitim yung kalsada na yun. So ito daw po, itong space na to, lapitan lang natin konti. Itong space na to, itong vacant lot na to, andito daw yung mga black pig before. Tapos, yun yung bahay nila, Chris. Lapit lang. Bahay po ng mga tatay ko. Yan. Bahay ng mga tatay niya. Yan po yung mga alaga natin. So, saan yung lupa rin to? Hindi ko po masabing amin kasi family po ito sa mga kapatid ni tatay. Okay. Hindi naman so within your family, right? Within their family naman po. Yun pa rin naman po ng tokwa. Yun pa rin naman po yung balat ng ng turnips. Ng singkamas. Okay. Tapos ito naman po yung dumi ng baka. Okay. Na dinadry. Then pag na-dry niya sasako mo na. Sasako na po. Ayun, meron na po kaming naisakong ilan. Yan po 'yon. Yan nandoon sa corner na 'yon. Opo. Kasi last Sunday, yung nakasako na 'yan. 3 days ago, nakapagpabiyahe po kasi ako ng mga ganyan sa Antipolo. Papunta Antipolo. Isang truckload po. So wala ka rin problema sa sa fertilizer. So ito pa yung waste ng ng cattle na ito yung na fresh ngayon pa. Yan po yan. So ilang months mo siya dinadry dito? Pag po summer, napakadali lang. Halos isang week lang, tuyo na. Tuyo na. Pwede nang ibag. Pwede nang ibag. Andito na yung mas marami pang cattle. Yan. So puro imported breeds na rin itong mga to. Karaniwan po Holstein. Male. Puro male po yan. Bakit? Sa totoo lang po, yan lang po talaga binebenta nila nung mga malalaking dairy farm sa Batangas. Ayaw na lang magbenta ng female. Hindi po sila nagbebenta ng babae. So anong gagawin mo dyan? Fattening lang talaga? Fattening lang po talaga. For meat lang po. For meat. Lang. Yan. So, ang kinakain natin pala ay puro lalaking baka. Oo, kasi most likely, fattening yung babae diba? Breeding? Reproduction ang babae, dairy. Dairy. Ngayon, yung mga lalaki, yun talaga ang kinakal. Ini-slaughter. Yun talaga yung pang Ayan. Kawawa naman ang lalaki sa Animal Kingdom. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. So yan. Ayan po siya. Ito po siguro by March? By July, itong dalawa na po ito. Pwede na po ito. For benta na. Ang laki niya. Medyo malaki na po siya. Kaya nilagyan po namin ng ganito na bakal. Para po pag nag-out kami ng baka, isasara lang po namin ito. Yan. Okay. Tapos palalabasin namin sila. Dire-diretso na po sila doon. Dito? Opo, gigilin lang po sila dyan. Tapos, kung yung sasakyan nung kukuha ng andun na sa dulo? Ipupuwit lang po niya. Ibabak lang niya. Iatras niya lang po doon. Para mas madali siyang i-load. Madali po siyang i-manage sa paglalabas. Okay. Kasi po medyo po sila, hindi po sila sanay sa tali. Itong mga to, Chris, ilang edad na itong mga to?
Nabili ko po iyan nung September. September. Yung October, ganong November, kalaki. December, January, Feb, March. 6 months plus 3 months ba? Bata po ito na nabili ko. Yun po yung sinasabi ko sa inyong Sobrang bata. sobrang bata. Almost 1 month old Butit pataas hindi lang. siya, ang mortality noon pag ganun ka bata. Medyo nagkaroon po ako ng mortality noon, ng time na yon. Kasi hindi po namin na kita doon nung dumating na kailangan pa ng gatas. Oh. Hindi po siya naka-adapt agad. Hindi sinabi? Hindi naman po. Marunong naman siyang tumikim-tikim na. Kumakain-kain na. Kaya lang hindi pa ganun kasana yung tiyan niya sa mga solids. Oo. Kaya kailangan ng gatas. Wala naman po kaming supply ng gatas dito dahil hindi naman po kami dairy. Oo. May makukuhanan dyan sa mga kaibigan po natin na nagdi-dairy dito rin po sa May Kawayan. Kaya lang po may gastos. Oo. Medyo mahal. Nagsisimula na po silang lumaki. Anong mas maganda? Baka o sheep? Parehas lang po Kaya lang po yung tanong niyo po, parang maganda po saan? Sa income or sa sa pag-aalaga? O sige, sa sa management, pag-aalaga. Sa management, halos parehas lang po sila. Madali lang sila i-manage pareho. Okay. Kailangan, ang baka lang po, medyo kailangan lilinis-linisin mo. Yan, yung ganyan. Lagi mong nililinis yung floorings nila. Yan. Sa pagpapakain, ganun din po. Parehas lang sila ng kinakain, yung supply ng pagkain, at yung gana nilang kumain, ganun din. Parehas din ng tupa. Pag sa income? Sa income, ito po kasi medyo matagal bago mapakinabangan. Bago mo mabenta, isang taon kalahati. Unlike sa tupa, mapalaki mo lang siya ng, halimbawa, ng anak. Mapalaki mo lang siya ng, tumimbang na siya ng mga 15 kilos. Mga 4 months yun. May bumibili na po nun. Pero mas malaki siyempre kita rito. Opo. Kasi nga po, naiipon. Ako po, ang katwiran ko po sa ganitong paraan ng pag-aalaga, na although maliliit siya, tapos bebenta mo siya ng isang taon, para ka lang nag-aalkansya. Oo. Ganun po. Ganun yung mindset. Ganun po ang mindset. Sabi nga po ng iba yung nakakausap, sa pag-aalaga po ng hayop at sa anumang negosyo, dumadaan po talaga yun, yung merong hindi magandang nangyayari. Kino-consider ko din po yun parang tuition fee. Kasi sa bawat papasukin mo, hindi mo naman lahat alam yan Kaya dapat matutunan mo. Isang paraan para matuto ka, yung ma-experience mo. Ma-experience mo yung hirap. Yung hirap. Opo. Yung hirap na yan, may katumbas na halaga. Yun yung tuition fee. Yun ang tuition fee. Yung tuition fee. Yun po yung tuition fee. Pero sa tagal mo ngayon, okay, nagti-tuition fee ka pa ba rin ba? Sa tagal-tagal Ay, opo naman. Talaga? Opo. Talaga pong hindi mo masasabing 100% alam mo. Okay. Hindi mo po Ako experience ko hindi po talagang 100%. Talaga pong dumadating yung problema. Okay. Kahit saan mang aspeto talaga naman. Talagang may pero problema dahil more or less expert ka na, dahil matagal mo itong ginagawa, ano yung kadalasan na na-encounter mo na problema na hindi mo na-anticipate despite of expert ka na? Ang una-una po, kontrahin ko po kayo sa salitang expert Okay. Hindi ko po kino-consider yung sarili kong gano'n. Okay, sabihin natin dahil matagal ka na dito. Yun, pwede po ba? Pwede. Siguro po, mga problema po ba ang tinatanong ninyo? Yung mga sakit. Sakit. Unang-una po, pagka tinamaan, nangyari po kasi sa akin last year yung ano ba tawag dito? Hemorrhagic septicemia sa baka. Anong ibig sabihin nun? Bigla, isang umaga makikita mo na lang sila na parang may sipon, o ubo-ubo. Tapos, tulo ng tulo yung ilong niya. Okay. Ng sipon, basang-basa. Tapos hinihingal.
Pagkatapos ng ilang oras na bigla na lang siyang dadapa. Patay na, hindi pa naman. Patay na. Ah, ang bilis, ganon? Opo, mayroong ganon. Oh. Nangyari po sa akin yun. Walang sign prior to that. Wala po. Yun lang mga symptoms Yun na lang. ganon. Opo, yun lang. Oo. Nangyari po sa akin yun. Kasi dati-rati po kasi hindi naman ako may vaccine naman kasi yun eh. Okay. At dati-rati po kasi hindi kami nagba-vaccine. Okay. Ano ang reason ba't hindi ka nagba-vaccine dati? Ano po, kumbaga, sige lang, nakakapagpalaki eh. Nakakapagpalaki kahit wala naman nung ganon. So, naging kampante ka. Kampante. Kampante ka Kampante na akala, hindi ka tatamaan. Oho, ganon. Yun po ang isang nangyari sa amin. Ang nangyari naman po no, nung may mga bumagsak na ganon na, di siyempre kailangan mo na ikal yun. Yung buong kulungan na yun. Yung kulungan na yun. Sila. Opo. Naikal naman po yun. Okay. Para hindi na mahawa. Hindi na madamay. Kumbaga nagawa naman po ng paraan. Na hindi ka matalo ng napakalaki. Oo. Kasi ang talo nyo po dito, yung panahon, yung labor ng mga tao mo. Siyempre, may gastos yan. Mga pagkain nila. Yun po yung tuition fee na tinatawag. Na the hard way. The hard way. So, dito yung kainan. The part. Oh, I see. Kung magpakain po ako dito sa umaga, pagka naubos na nila yan sa hanggang mamaya, mga after lunch, mga 3 o'clock, pakain na po sila uli. Puno po yan, pupunuin po yan kung ilang sako ang kaya nila. Hanggat kumakain. Hindi naman po. Ewan ko, kasi po may napanood po ako dati na hindi daw po talaga nagsasawa ang baka, hindi po sasawain sa pagkain. Ano ang tawag nila? Ad libitum. Ad libitum, opo. Sa experience ko po dito, parang mas okay sa nakikita ko sa kanila yung yung medyo natatakam sila. Yung medyo na hindi ba sawa? Kaya pag nilagyan mo sila uli ng pagkain, simot uli. Ayan, saka yung katawan naman nila, ayan, tulad yan, mga ilang buwan na lang yan, i-boost mo na ng pagkain yan, mga 2 months, mga 3 months pa, i-boost mo na yan. Yan, sila pong dalawang yan. Pang ano na to? Pang fattening na. Para tatabihin mo na talaga siya. Palalakihin na po talaga siya. Oops. Ganun ho yata talaga pagka medyo nagkaka-edad na yung mga bata. Nagkakaroon na ng sarili. Nakakawala tayo sa kanila, yung mga anak nila kasama na rin sa negosyo nila. Mahirap din. May disadvantage Mahirap din. May disadvantage din. Ano? Bakit po? Kasi yan paano ba? Pwede naman po yan. Hindi mo ma-implement kagaya ng pag-empleyado mo. Okay. Pag empleyado mo, susunod ka agad. Pag anak mo may... Siyempre po. Maraming interrogation. May mga ideas siya. Kumbaga, naiintindihan naman pala. Madali naman pala. Unawain. Hindi na lang mag-gets yung may sense of urgency. Ganon. Hindi na lang nag-gets yung may counterpart na pera yan na nawawala. Totoo po. Hindi na lang mag-gets yan. Parang Yan mga disadvantage. Parang saka iba-iba sila ugali. Oo. Yan diba? Iba-iba sila. Ang management, style ko, minimal supervision. Hanggat maaari, minimal Yan lang. ang gusto ko, yung, ito sa'yo to, sa'yo yan. Dyan. Make it sure nagagawa mo yan ng tama. Diba? Pag sa sobrang busy ko, pag biglang naalala ko lang, nagtatanong ako. Pag nagtanong ako, hindi ako masagot ng tama. Kasi ang katwiran ko, bihira na nga lang ako magtanong. Palpak pa yun. Dapat nagawa na. Dapat accurate yung Mahirap po talaga pagka sa bata, kami din po sa mga anak namin hindi man tungkol sa negosyo yung aming pinagagawa.
dapat talaga na monitor mo din kung paano nila ginagawa yung bagay na itinagagawa mo. Ganun talaga. Yung bunso ko, si Sofia, maagap, sobra. Ayun, okay. Yun po yung lagi nyo kasama. Oo. Ayan. Siya nag-aayos ng schedule ko, siya nagre-remind sa akin. Graduating lang kasi kaya. Siya nagre-remind sa akin, thesis siya ngayon, eh. bukas ha, ito yung schedule mo. Ilang taon na po yun? 22. Ganun na. 22 na. Mukha kasing bata. Magka-23 na. Oo, nung pagkakawalan siya na 16. Oo, mukhang bata. Lalo sa TV, ay sa video. Ay, hindi pala kasama si Sofia, yung nanay pala. Ganun. And sobrang agap nun. Ang lakas ng dugo nyo. Talaga. Ay, Xerox ka. Yung bunso. Ay, na. Eh, maagap yung anak ko na yun, madiskarte din. Ay, Siya- maagap. Sa school, sa... Pupunta sa kwarto. negosyo Ano pang niya. ginagawa mo? Ba't nag-edit ka pa? Matulog ka na. Aga pull out mo bukas. Ganun siya. Ginagano niya ako. Yung mga anak naman po namin, talaga naman po matutok. Sa pag-aaral naman talaga, matutok naman talaga sila. Yun, lalo nga po yung bunso, ano nga po yun eh. Pag may konting problema sa talagang tanong agad siya. Saka sabi ko nga ano naman mga mababait na mga kaong bata, kahit lalaki. Mga lalaki. No? O kadalasan yung iba, Sabi. mga barkada. Yung pangalawa ko, very responsible din. Nagagawa niya yung work niya na hindi ko pinapakialaman. Yun nga lang, ang kulit din. Sino kasing kulit niya? Sino kasing? Ay, kasing kulit mo. Ang kulit. Grabe. Pag may mga concern siya, ayaw kang tantanan kahit na Ganun din kahit na ako. pagod na ako, antok na ako, talagang kinukulit niya ako. Kasi she wants to get an answer, syempre. Sabi ko, you decide. Ayaw niya mag-decide. Kasi daw kung mali ang decision niya, papagalitan ko siya. Napagalitan. Kasi siya mabusisi siya sa trabaho. Kahit nung nasa network pa siya, iba talaga siya. Siya yung nagmamanage ng isang YouTube channel. Yung Pinoy How To. Yan. So, Puro shooting din siya. ginagrow namin yan. Nung una gusto niya. Ano content po nun? Livelihood. Hindi ko po siya hindi ko pa siya nabubuksan. Hindi pa. Home-based business. Mga ganyan. Basta parang agri rin, pero hindi agri-related. Pero minsan may agri-related. Oh, talagang. Minsan, pero mostly business. Mga ganun. About soap, about mga beauty pa. Kaya Pinoy How To. Yan yung original channel before nagkaroon ng agribusiness. Di ibig sabihin na. Pero kayo din ang nag ano nun. Nagbuo nun channel Tapos na yan. napabayaan yon. Kasi hindi ko naman kaya na na sabay. Oo nga po. So nung meron akong friend na naging friend ko siya kasi naka joint venture ko sa mga online businesses. Siya naging ka-urge sa akin, anong nangyayari doon sa Pinoy How To? Ba't hindi natin buhayin? Sige, sabi niya, kung payag ka, i-finance ko. Ayan. Kaya yung anak niyo ginibap namin yung Rustans, yung, di ba nagde-deliver kami ng gulay? Opo. Sa Rustans, ginibap namin yun. Para, kasi walang mag-handle eh. Siya yung nag-handle. Sabi nyo nga po, dalawa yung channel na yon, yung Pinoy How To at saka itong agribusiness. Bakit? Tatanong ko lang po, bakit sa agribusiness kayo na-focus? Actually, parehas naman Parang ako na nag-interview ngayon sa inyo. Parehas ko naman gusto yon. Ever since, kahit nung mas gusto ko yung agriculture kaysa doon sa home-based business. Pero naunang channel ko yan. Kumbaga, mas love nyo yung agriculture. Okay. So malaki yung... Kasi nga kako, kung mas malaki kasi yung field ng agriculture ng agribusiness kumpara doon sa, ewan ko lang kung tamang... Audience-wise, mas malaki audience. Audience-wise, opo. Pero yung field na gagalawan mo sa agriculture, mas parang ako sa pagkakaalam ko, mas maluwang, mas marami. Tama po ba? Hindi, mas malaki yan. Mas malaki yung mga cottage industries, business. Wala, VTR. Yung kung ano yung feature, interview type. Okay. I-demo siya. Okay. Nagdi-demo po yung tao mismo. Ah. Okay.
talaga lang yung love nyo sa agriculture, yun ang nagtulak sa inyo na sa agribusiness, yung agribusiness. Actually, na yung Pinay How To dati, ang content nun, home-based business, food business, services, agriculture. Magkakasama yun doon. Kaya Pinay How To. Kaya Pinay. Tapos, humiwalay si Agri. Agri. Actually, humiwalay din si food. Meron kaming Pinoy recipes na channel. Ayun, napabayaan din yan. Pinoy recipes po, parang napapanood ko yan. Meron siyang content, konti. Pero lang. napabayaan na. Siguro mga around 10,000 subscribers din yan. Marami rin po pala. Oo. Mahirap mag-manage ng channel. Opo, sa pagsagot-sagot lang sa mga tanong. Shooting. Mahirap. Basta lahat ng video ko, namomonitor ko ang comment. Yung unang oras hanggang umaga, hanggang sabihin mo nating first 12 hours. Doon yun lang siya. Namomonitor ko yan. But after that, hindi na. O sabihin mo hanggang bago mag 24 hours. Kasi pag nag-upload ulit ng panibago, yun na ulit ang tututukan ko eh. Yung bago na. Matatabunan na yun. Hindi ka na yan makikita. So kayong mga bashers doon, hindi ko na yan babasa. Ibig din sabihin, doon sa mga comments na yon, yung bumabasa, yung mga sumasagot doon sa Messenger, kayo lang din. Or Kami ni meron Sofia. kayong Kami ibig lang ni sabihin, Sofia. nasa family nyo lang din, wala kayong ibang. Wala. Natrabaho po talaga pala. Kaya nga ine-expect ko na hindi tayo basta-basta mapapansin. Kasi iniisip ko nga na baka kayo lang yung nagre-reply. Yun. Pag sa YouTube, na-comment, ako lang yan. Pag sa Messenger, si Sofia. Pag text, ako yon. Kayo yun mismo. Buti pala Pag calls, hindi ako sumasagot. Kaya, Kasi nakakadistorbo na sa dami ng calls. text lang talaga. Pag text, pag busy ako, once na nakuha ko yung cellphone, mababasa ko yan, makaka-reply ako. Napansin ko nga, nung minsang nag-text ako sa inyo, halimbawa, nag-text ako ng umaga or gabi. Kinabukasan. Yung sumunod na gabi ko, nyo palang uli marireplyan. Doon ko palang uli kayo marireplyan. Yung umaga, ganon. Pag wala nang ginagawa, hawakan na cellphone. Yun pagka hindi pa kayo inaantok. Hindi nga tayo natutulog. Hindi nga tayo natutulog. Hindi mo natutulog? Sir, Hindi, natutulog naman ako. pagka hindi nila kaya, yun lang. 24/7. Buti nga, kaya nyo mag-drive ng ganon. Actually, ayun, pinapagalitan naman ng mga anak ko. Pinipilit nila ako na kumuha ng driver. Si Justin, di po ba nagda-drive din po siya? Oo, minsan puyat din siya. Idami yung work. Kasi may iba siyang trabaho Kasi din. pag din nun grabe rin yan. Hindi nagpapahinga rin yan. Hindi rin nagpapahinga. Videographer ako. Oo, sobrang sipag din nun. Nakita ko nga kayo nung minsan sa tapos nagtaglay kayo ng lahat nung pwede nyong mga mga nabili. Yung inilalagay niyo yata yun sa online. Punong-puno yung sasakyan niyo Kayong dalawa lang. Ibig ko sabihin, talagang kayo lang ang nagda-drive. Samantalang pagod na kayo nung bago yon, nagsushoot, tapos bibiyahe pa kayo. Wala kayong karelyebo mag-drive. Ako kasi hirap na hirap po ako sa ganon. Basta ano yung madaanan na pwedeng ibenta din. Yun bibili na para Ngayon na-realize ko ngayon na pag may driver ako, nakakapag-edit pa ako on the way. Ayun. na-realize mo. Nakapag-trabaho pa ulit ako. Opo nga. Parang pahinga na rin. Tsaka pag hindi na namin kaya, nagga-gasoline station ka, tutulog. Doon kami Pahinga natutulog. muna. May one time natulog kami, sabi na parang 30 to 1 hour lang. Kapot kami ng morning. Alas 9 yata. Antok na antok ako. Pahinga muna tayo. Mga 10, larga na tayo. Nag-iisip kami alas 6 ng umaga. Sobrang pagod. Nakakatuwa rin, okay din. Kumbaga, kung saan ka abutan ng gabi, doon ka matulog. Hanap ka lang ng yung lugar na medyo mo, pwedeng... Ginawa na natin yan. When? Dati, from Manila, Pangasinan, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya. Oo. North Loop. Tapos, Isabela. Hindi kami nakarating ng Cagayan yata. Hanggang Isabela,
balik ng Nueva Vizcaya, Vizcaya. akit ng Baguio. Ah, oo, Baba Baguio. kami ng La Union, punta kami ng Abra. Tapos from Abra, bumaba kami, pumunta kami ng Subic, ng Bataan. Sambales. Sambales. Ang saya nun. Ilang araw tayo doon. Kaming dalawa lang. Totoo lang, masarap yun. Tsaka kasi, di ba? Saya yun. Tapos uwi kami Manila. Kasi kaming dalawa, nito na lang huli laging... Kasi May mga bata kasi, ngayon lang lumaki. Kaya medyo naiiwan-iwanan na namin. Kami tapos na kami doon eh. Wala na. Ngayon lang, nito lang kasi nung medyo malaki na yung mga bata, naiiwan na natin. Naiiwan na, may kaya na nila yung sarili nila, kaya na nila magluto, kaya na nilang ipaghanda ng pagkain. Sa gabi lang, dati nung mas younger pa, sa gabi lang, check ko. O kahit hanggang yan, sa gabi check. O, nakapatid tawag. ba yung kalan, ang gate, mga ganun ang reminder na. Ngayon, para din po kayong, parang siya din, ganun Oo, din. inanay kami, di ba? Natin. Yung gas. Yung Heart nung nandito pa rin sa eh. kahit nasaan ka, yung isip mo, nandito sa bahay. Nung baby nga sila, lumabas na ako sandali. Gusto ko na bumalik kasi baka mamaya mapangit Pinangyayan baby ko. Oo. Ah, ganun. Nakakaraos din naman sa ganong Sa stage. ganong stage. Ay, nako. Pinakamahirap talaga yung maliliit. Oo. Mahirap. Sabi din po, sunod-sunod. Sa amin nga po, sabi ko nga po sa inyo, nung manganak siya, dalawang sunod na uli. Isang taon lang ang pagitan. Sunod-sunod Dahil na. sinunod-sunod na. Hindi na lang pwedeng manganak uli dahil puro cesarean eh. Oh, amazing sakripisyo. CS ka pala. Pinigilan na ng OB niya. Ano na, lagit na, diretso. Oo, diretso ligate na. Eh sabi nga niya, nung mawala yung panganay ko, dapat palaan niya. Hindi po tayo nagpala, hindi palaan niya tayo nag-ligate para meron pa sana eh. Sayang po kasi. Ganun po talaga eh. Eh sabi ko, Pero gusto ng Panginoon. yun hanggang doon lang Yun ang binigay sa amin. Pasalamat na lang kako tayo at pinaranas sa atin na makasama yung bata ng 10 years. Although may sakit na naramdaman. Oo na. Pero, ano naman po, sulit naman po yung 10 taon niya. Umiiral pa rin naman yung Nakabila tayo, bigla ako Yung- biyak dito. Oo naman, ako mo yun eh. Kung aso ka, Oo. iyakan mo. Talaga. Saka hindi matagal mong biglaan 'yon nangyari kasi. Kaya talagang mabibigla ka. Wala po. Hindi mo man lang Nakakagulat. napaghandaan, hindi mo man lang Yeah. nagawa ng paraan para i-prolong, yung ganyan, parang ganun eh, Hindi no? po kami binigyan ng Hindi kami binigyan ng pagkakataon, talagang nag-coma siya agad eh. Grabe, no? Wala na po talaga. Ang ano na po talaga, may choice lang po namin na itanggapin. Meron nga kami kahapon lang, may pangyayari po sa family namin na yung comparison lang po nung sa nangyari sa amin. Sabi namin dun sa kausap namin na pinsan niya, kami nga kako hindi kami nabigyan ng pagkakataon. Kayo na nabigyan kayo ng pagkakataon, i-grab nyo. Ayun naman, pinabiginuhan naman nila. Ganon din sitwasyon. Kasi po yung sa anak namin talagang hindi po siya yung, kasi sabi po ng doktor, sa iba daw po yun, yung, alam niyo po yun, yung nagkakaroon ng simptomas. Unti-unti. So napapa-opera nung iba. Sa amin po. Wala. Hindi nagbigay ng sintomas na Kaya ang pasasalamat naman po namin sa Panginoon, sabi nga namin, hindi nahirapan yung anak namin. Hindi siya nahirapan, hindi rin siya nagpahirap Opo. sa amin. Yun po eh. Talaga po Yung financially, yung Ah. i-drain ka. Financially, hindi sa I-drain isip, ka. emotionally. Yes, Oo. totoo po yun. Talagang although masakit na masakit kasi Malungkot biglaan po eh. Pero pag tinitingnan po namin yung ginawa sa amin ng Panginoon na hindi nahirapan yung anak namin. Na nakikita mo na nahihirapan siya. Dahil Oo. daw unti-unti natatakot ka rin, unti-unti mawawala yung anak mo. Sa amin, hindi kami nahirapan na gano'n na. Tapos, sabi po, pag pina-opera, laki na magagastos. Kami po hindi gumastos ng gano'n. Kasi wala pa po siyang 24 hours sa ospital. Grabe, no? Opo. Pag pina-opera mo, ang tsansa mo lang, 10% lang, 90 gulay.
ganun sa amin. ng doktor. Sobrang anong decision yan, ano? Tough decision. yan. Napaka-ano ho talaga. Opo, Saka, siya po napakabilis siya nag-decide. Na sabi niya, ano na, ibigay na natin siya. kasi Ako may- po yung medyo mas, syempre nanay po tayo eh. Mas ako yung nagtagal mag-decide. talaga siya na lang po kino-comfort ko nung time na yon, nung madaling araw kasi yun eh. Kasi ayaw ko na rin makita. Makikita mo kasi magsasuffer yung bata. Yung sa ano mong ganyan, parang hindi ko Siguro kasi tingnan na tatay po ganon. siya, kaya mabilis. Mas Kaya- natatag po yung... Tip niya. Opo. Hindi naman sinasabing matatag, kaya lang kailangan mong panindigan na ganon dahil nahandong ka sa ganon sitwasyon. Pero napakahirap po ng sitwasyon. Ngayon na lang po namin Kaya napakwento ng... nakamove on na kayo. Nakakasmile Opo, kayo. opo. Pero kung makakausap niyo kami ng mga panahon Oo, iba naman. Iba naman yung panahon na yan. Well, ilang years na yan, bale? 10 years? 10 years na. Hindi, 9 po ng December. 9 noong December. Magpapasko pa nga po yun eh. December 18. Nilibing po namin siya ng 23. 22. 23, Basta 5 gano'n. days after. Grabing trial naman ng Lord sa inyo. Totoo po yun. Pero sabi ko nga po, ang Diyos naman natin, alam naman niya yung ginagawa niya eh. Kasi kumbaga, kung yung po anak ko ay naghirap, mas mahirap po kasi dahil yung anak ko po ay ayaw niyang dinudoktor. Takot po siya sa doktor. So, yun po yung first time na pinadoktor namin siya na ospital. Diretso eh. Hindi po siya kasi sakitin. So talagang, yun lang po namin siya nadala ng hospital. And then, wala na po. Direct ang lesson doon, acceptance. Kahit makulit ang asawa mo. Yeah, direct. Sabi ganun din siya. Pag makulit, masaya nga po yun eh. Hindi. Masaya ba direct kung makulit ang asawa? Ha? Hindi mo kasi. Hindi eh. Natahimik na. Ayaw niya na makulit. Kasi marami naman po siya trabaho, kaya ayaw niya na may pakulit. Ay, nako. Sabi nga niya sa anak niya, yung makulit niya na, kasi kulit ko daw. Kulit mo! Talaga grabe yung kulit mo! Para nga parehas daw kami, sabi. Tapos sabi yung sagot sa kanila anak niya. Itiisin mo, anak mo ako, tinitis din naman kita. Dahil Buti nga nakakapagsalita ng ganon sa atin yung mga bata. Kasi ako mas gusto ko yung ganon. Yung nagsasalita ng ganon na parang nakikipagbiruan. Basta alam nila kung hanggang saan sila, yung salitang bibitawan nila. Dapat may kasamang respeto. Yun. Going back doon sa business mo, sir. Sige po. Para makapag-closing tayo. Ano mga lessons learned sa pag-agribusiness? Lessons learned, yun nga po, gaya nung nabanggit ko kanina nung naandun po tayo, yung monitoring po talaga sa mga alaga mo, sa livestock na alaga mo, matupa man yan o makambing man yan, mga baboy, lalo na mga baboy, medyo kailangan talaga tutok yung oras mo na andoon. At hindi pwedeng aalis ka, iiwanan mo lang tapos aalis ka. Hindi pwedeng ganun eh. Kailangan talaga nakatutok ka. Hanggat maaari nga, huwag kang aalis. Kaya lang, tayo, hindi naman pwedeng nakapirmi lang sa isang lugar. Talagang may pagkakataon na maiiwan natin yung mga alaga natin. Meron tayong kailangan ayusin sa labas. Ayun, kung minsan nga lang nangyayari, kung kailan wala ka, nasaglit kang umalis, doon yung aberya. Doon yung aberya. Kaya nga hanggat maaari, pagka livestock talaga alaga mo, 100% na. May buhay kasi. Buhay kasi. Sabi ng iba, may economy of scale. Dapat mas malaki ang operation mo para viable yung business. In your case, naniniwala ka ba doon? Base sa experience Siguro mo. po yung sinasabi niyong ganyan ay para doon sa mga, ang mindset nila talagang sa malalaki. Okay. Ako po kasi hindi naman po ako nagkaroon ng mindset na malaking malaki as long as maintain
Kaya kong i-maintain, kaya kong asikasuhin. Yung supply ng pagkain nila, kaya kong i-provide. Basta lahat ng aspect doon sa pag-aalaga na kaya naming ipagkaloob doon sa alaga namin. Hanggang doon lang. Okay. Ay hindi po, sabi nga po nila, wag kang yayakap sa isang puno na hindi mo kayang yakapin. Yan, parang ganon. So, yung ganitong, laki or ng negosyo mo ay hindi masyadong nakaka-stress? Less stress po talaga. Okay. Less stress. Kaya sabi ko nga po sa inyo nagbawas na po ako ng intindihin ng alaga ng population nila. Dahil nga po meron kaming isang lugar na Yung isang farm na pinofocus sa ngayon. At the same time, dahil po medyo nagkakaedad-edad na rin, siyempre, yung galaw ng katawan mo, hindi na rin ganun kasigla. Kumbaga, na din, bawas na rin yung kasigla, yung lakas mo, para ibigay slow down. mo. Kailangan mag-slow down na. Ganun naman. Bawas lang. Bawas lang naman. Kumbaga, konti lang. Pero andun pa rin. Itong episode na to ni Chris ay bagay doon sa mga gustong mag-start na hindi kailangan magpaka-pressure na sumugal sa malaking halaga makapag-umpisa lang. So ito, pwedeng start small, manageable, maalaga. Ang importante, ibigay mo yung pangangailangan ng livestock mo Naalaga. para maging productive. At sinabi mo kanina, ang lesson doon, walang middleman, direkta lahat doon sa market, kaya ako kumikita. Kaya mas maganda ang pakinabang. So kahit na maliit ang operation, malaki yung net income kasi mas maganda yung net income mo. Mas maganda yung Kasi net nga, income. konti lang ang dinadaanan. O walang dinadaanan. Walang dinadaan. Direkta. Oo. At syempre, ang key dyan, yung pinapakain mo, ang laking tipid. Less. Less ang expenses. Ang ano mo na lang doon is pakikisama doon sa Kinukuha mo ng mga kinukuhanan waste. mo. Food waste. Yan. Yun po importante. Kailangan talaga may pakikisama ka sa mga taong nakakasalamuha mo. Oo. I think ang lesson doon, yung ang nakita ko na ginawa mo na maganda, tinitingnan mo yung anong meron ka, anong meron sa surrounding mo, maximize mo, at nagiging business, nagiging income. Yun na po. Yun na nga po yun. Kumbaga kung ano yung pwede mong mapakinabangan na malapit sa paligid mo, na mailalagay mo doon sa negosyo mo, na makatutulong doon sa negosyo mo, yun ang hanapin mo. Yung malapit lang. Kasi pag malayo na, additional expenses na yun eh. Dagdag na yun sa trabaho mo, sa transpo. Yun, umbaga, ano pa yun? Bawas sa kita mo. Ganon din sa market. Kasi yung market namin, dito lang, may kawayan lang din. Tapos yung mga buyer o market din ng mga tupa namin, dito lang din, Valenzuela, katabing bayan lang din namin. Yun lang. Ang galing, no? Umiikot talaga lahat. Source, saan ka nag-alaga, saan ka magbebenta. Yun naman ang naging advantage ng malapit ka sa mga tao. Yung market mo, malapit din. I think yun yung lesson talaga. Ang isa sa nagpapataas ng cost mo ay yung logistics mo. Logistics. Yung transport cost mo, from yung transport ng food doon sa farm, from the farm saan ka magbebenta. Yun yung yun advantage. Advantage. Pag malalayo yan, the more na mas malayo, palit yung income mo. Strategic po kasi yung lugar. Yes. Pwedeng konting galaw mo lang, nahandong ka na. So siguro po yung mga audience natin, kung mag-isip ka ng ininegosyo, isipin mo muna anong meron ka doon sa lugar. Diba? Hindi yung isip ka ng it's something na magiging costly doon sa ed mo dahil liwawa kung crops,
Hindi naman traditionally tinatanim dyan Diyan sa area lugar mo. na diba? yan. So, yan. At maganda pa yung ano mo, yung waste mo. Yung waste. Fertilizer pa dun sa isang farm dun sa mo. isang farm. At yung waste naman po nga po ng mga factory na nasa paligid din natin, yun naman po ang bawas sa waste nila, pakinabang naman po natin. Sa'yo. So, doon sa farm mo sa Antipolo, wala ka ng inorganic fertilizer. Organic na lahat. Opo, yun sa mga yun sa mga rice. Ay, sa mga lansones. Pero doon sa rice, Kailangan mo pa rin. Magugulat po kayo sa San Isidro, doon sa Antipolo. Upland siya, napakataas na lugar. Pagdating mo doon, magugulat ka, may mga rice fields. may mga rice field. Diba? Ang ganda-ganda doon. Ganda po. Sana nga po, minsan, mapasyalan po natin. Ay, sige, please, i-ano natin, schedule natin. Okay, Chris, anong advice mo sa mga audience natin? Final word. Yun lang po. Una-una po siguro pagka nagninegosyo tayo, lagi po nating isama yung Panginoon natin kasama po yun. Importante po yun. Unang-una. Pangalawa na lang po tayo bilang tao na magpapayabong ng negosyo natin. Yung ability natin, kasi yung ability natin sa Kanya nanggagaling lahat yan. Tapos yun na nga po, yung monitoring ng yung livestock mo. Focus. Hanggat maaari talaga 100% ka na nakapokus doon sa alaga mo. Hanggat kaya ng katawan mo, hanggat kaya ng isipan mo, hanggat kaya ng resources mo, ibigay mo. Pero wag sosobra doon sa kakayahan mo. Doon ka lang doon sa kaya. Limitado naman kasi kakayahan ng bawat isa. Ayan, thank you, Chris, Thank you po. pag-invite sa amin, pag-share ng experiences mo ni Ma'am. And definitely, yung audience natin, maraming natutunan at na-encourage na naman sila to venture into farming. Sana nga po sa kaunting panahon ng pagkakaharap natin, ay paano kami pong mag-asawa. Yung pamilya po namin, nagkaroon po kami ng pagkakataon na makapag-share o makatulong para yung mga ibang gustong magsimula sa ganitong paghahanap buhay, makapulot kahit na konti. Malaking bagay yung ma-open yung mind nila na pwede pala yun. Na pwede po pala yun. Malaking bagay na yun. Marami lang factors na dapat i-consider, pero pwede yun. Pwede. Okay. Thank you po. Thank you. Thank you po. Tayo po ulit kayo. Kain po ulit tayo. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box.